Salamat church sa lahat po sa inyo no na nag-greet sa amin ni Ma'am V kahapon sa aming ika-20 years no. Isip ko parang 5 years pa lang kami nag-asawa. Pero 20 years na pala no. 2004 December 28. Gusto sana naming mag-date kahapon kaso Sabado. Bawi na lang siguro bukas. Kaya ang Sabado napaka-hectic, visitation, choir practice. So, walang time. So, God willing, mga kapatid. Salamat po sa lahat na nag-pray at nag-greet. Okay, 1 Thessalonians, chapter number 5. Members, this is the last and final message natin sa 2024. No, kaya sana maging hamon sa ating lahat na always tayo maging thankful kay Lord. Okay? Gawin nating ugali ang maging thankful. 1 Thessalonians 5:18. Chapter number 5, verse number 18 sa ating mga Bible, please. At kung ang iba dyan na walang Bible, i-share nyo po yung Bible ninyo. Chapter 5, and let's read verse number 18. A very familiar verse na sulat po ni Apostle Paul. Isa po siya sa mga apostle na talagang very thankful sa Panginoon. Okay, verse 18, basahin natin. Ready? Read. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now, take note, kalooban daw ng Diyos na tayo po'y magpasalamat. For this is the will of God. Hindi will ni Lord na di tayo magpasalamat. Ang kanyang will na lahat tayo marunong magpasalamat. Regardless kung ano man yan, pangit man yan, negative man yan nangyari sa buhay mo, still, ang will ni Lord ang dapat masunod. Na dapat marunong tayo magpasalamat. In everything. Lord, thank you for this morning. Marimayan kami uli. Lord, we believe na hindi lang po na-limit sa one day ang Thanksgiving. It should be every day is Thanksgiving din namin. Sapagkat napakabait nyo, napakabuti nyo po sa amin. At totoo po ang kanta, Panginoon, sa choir. You have been faithful to us. There were times we are unfaithful. There were times gadoubt kami sa aming heart. But still, the reality, Lord, is that you are faithful sa aming buhay. Thank you for your faithfulness. This morning, I pray, i-bless you ang aming message na mangusap ito sa aming mga puso ngayong umaga. At tulungan niyo kami, Panginoon, na marunong at magiging grateful po sa inyong harapan. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Be seated. Okay, again, mga kapatid, kahit tapos na ating Thanksgiving, but Thanksgiving pa rin. Amen. Like I said, dapat every day is a Thanksgiving day. Paul says, in everything, there are a lot of things that he mentioned. Verse number 16, he said, rejoice evermore. Verse 17, not only we rejoice, but also we need to pray without ceasing. And then in verse 18, here's the instruction of Paul sa mga Thessalonians, in everything. Notice the word, everything. It is equivalent, mga kapatid, sa Ephesians 5:20, na kung saan ang ating text nagsabi, giving thanks always for all things unto God. Amen? So, equivalent, mga kapatid, everything and always, sabi po ng Bible. Now, there are some areas sa buhay natin na minsan di natin na-consider na blessing. Pero dapat pala nating pasalamatan. Diyan pa tayo? So, ngayong umaga, 4 na area sa buhay natin na dapat tayo maging thankful. Okay, ang ating message is, simple lang. Amen? I hope ngayong umaga, bago tayo aalis, masabi natin kay Lord, Lord, thank you. No? Alam niyo yung magsabi tayo kay Lord, Lord, thank you. Talagang napakasarap yan sa tinga ng ating Panginoon. Na marinig niya sa ating bibig. No? Na thankful tayo. Ikaw na magulang ba? Every time marinig mo ang mag-anak mo nga thank you, sino bang magulang magalit? Di ba? Talagang, wow, ang anak ko ba? Grabe. Salamat sa anak ko, Lord. Marunong mag-thank you.
Wala nang pinaka magandang words na marinig ng magulang yung anak na mag-thank you sa kanya. Yung every time na may bigay ko kay client, tapos magsabi, thank you, daddy, talagang, wow, happy ka. Oh, sagutin mo, welcome. Oh, tapos ikaw mag-thank you, sagutin ka rin yan, welcome. Oh, di ba? Talagang, oh, simpleng bagay, mga kapatid, pero napakasarap po. Oh, ikaw ba, magbigay ka sa tao, tapos di marunong mag-thank you, happy ka ba? Hindi, of course. Makasiling ka, last na to, ha? Di na maliwat, ini nga tao, markado ni sa akon. Last na to. Kadi marunong mag-thank you. Ganon din tayo kay Lord. Kung di tayo marunong mag-thank you, paano pa i-expect natin ng blessing? Na di man tayo marunong mag-thank you sa Kanya. Now take note, sabi ng Biblia sa ating ibasa sa Bible, in everything. Mapaproblema man yan, kuridas yan. Okay, blessing. Ano mga kapatid? Sabi ni Paul, in everything. Take note, nasa kulungan si Paul, pero sabi niya, thank you pa rin. Imagine mo, nasa kulungan ka na, pero marunong pa rin siya mag-thank you. Nasa kulungan, nagkanta pa rin sila kan Paul and Silas. Chapter 16, Book of Acts, gikulatan na sila, gikastigo sila. Pero they sing praises. Ganun ka-thankful si Paul. So ngayong umaga, sa anong area tayo magsabi kay Lord, Lord, thank you. Okay. Number 1, mga kapatid, sa ating text kanina, in everything, give thanks, for this is the will of God. Take note, will ni God na mag-thank you tayo. In Christ Jesus, concerning you. All right. Now, first of all, Lord, thank you for my blessings. Dapat sa ating mga blessing, marunong tayo mag-thank you. Now, anong blessing? Anong blessing dapat tayo mag-thank you? Okay, sabi pa ng Book of Psalm 68:19, Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits. Take note, hindi po weekly. Hello? Hindi yearly. Sabi niya, daily. Adlaw-adlaw ba? Ginaludan ka ni Lord. Ikaw, maubusan ka pa ka, Lord. Maunlod ka pa kung kaisa. Pero ang blessing ni Lord sa atin, ba't ang benefit niya nagilod sa iyo every day? Daily, way mo lang nabal. Ang pagbugtaw mo, blessing na na. Nakaginhawa ka, nakakita ka sa adlaw, nakabati ka mga abiyan sa hunis sa mga pispis, blessing na na. Oh, hindi nga kwarta lang ang blessing, ang benefit, no. The fact, mga kapatid, nga buhita, enough blessing na na. Okay? So, sabi niya, loadeth us with benefits. Okay, number 1 blessing na dapat tayo mag-thank you kay Lord. Okay, number 1, your job is a blessing from God. Amen? Your job is a blessing from God. Galing yan sa Diyos yung trabaho mo. Siguro madiskarte ka, skillful ka, but at the end of the day, yung job na yan, kung hindi dahil kay Lord, wala kang trabaho. Sabihin mo, Pastor, paano ko mag-thank you? Tricycle driver lang ako. No! Huwag kang maglang sa pagkaging tricycle driver. Kaya hindi lahat na tao sa Marbil may sasakyan. Hindi lahat na tao sa Marbil may motor, may tricycle, may 4 wheels. Paano kung walang tricycle? Tapos flat ang guba ang salakyan mo, guba ang 4 wheels mo, sira ang motor mo. Salamat may option tayo, may mga tricycle. Kaya mga tricycle driver, huwag kayong maglanglang. Importante may trabaho kayo. Huwag niyong laitin ang pagiging tricycle driver. Huwag lang magpasaway sa daan. Pag businahan, ara sa tunga, pahigad man. Oh. Hello? Blessing! Pastor, sabihin mo, paano ko mag-thank you, Pastor? Bikir lang ako. No! Huwag mong ilang ang pagiging bikir. Mga kapatid, blessing ang bikir. Blessing ang may trabaho. Don't you know, mga kapatid, sa Maynila, di uso ang breakfast. Anong uso kung nakapunta kayo Maynila? Tinapay lang, kape ang breakfast nila. Yun na yung breakfast nila. Paano kung may bikir? Tingnan nga eh. Sino gagawa ng pandesal? Alangan tricycle driver, alangan welder. Baker, amen. Kaya huwag mong lait-laitin, Pastor, baker lang ako. Tingnan nyo ngayon, sino pinakadaho ngayon? Sino pinaka-indiman ngayon na ano, Brad? Bakery. Oh, halos gani na hindi ginapa-day off. Halos gani hindi ginapa-break eh. Hala, double time kay grabe. Loaf bread. O, 30 and 31, grabe naman yan. Kaya blessing, pasalamatan. Salamat para sa mga baker natin dito. Amen. Kaya wag mong ilang yan. Blessing na may trabaho. At least meron kang weekly mga income, mga kapatid. Siguro hindi man kalakihan ang income, ang sahod. At least meron tayong trabaho.
your job is a blessing. Pastor, construction worker lang ako. No, huwag mong ilang ang pagiging construction worker. Kaya kung walang tiler, walang pintor, walang tig file halublock, walang panday. O ano na lang building? Magiging ganito kaya kung walang marunong? Ang ating building, kung walang marunong dito na ganito ang masa, ganito dapat ang pagcutting sa trusses, ganito ang pagkisami, ganito ang pagdesign. Kaya huwag mong laitin ang trabaho mo. Because that is a blessing from God. Blessing from God. Mga kapatid, so anong sabi ng Bible? Basahin po natin, Ecclesiastes. Basahin natin. Anong sabi po sa pinaka-wise na tao na si King Solomon? Siya po nagsulat dito. King Solomon po, mga kapatid. Chapter number 2. Ecclesiastes chapter 2, verse number 24. Chapter 2, verse 24. Ready? Read. There is nothing better for a man that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. This is also I saw that it was from the hand of God. Wow, napakasarap. Na wala ng pinakamainam, wala ng pinakamaigi, mga kapatid, sa isang tao na kung saan. Hello, wala na. Ating microphone. Okay. That siya po'y kumain. Ano pa ba ang sunod? Na siya ay uminom. And that he should make his soul to enjoy. Take note, to enjoy good in his labor. Yes, masarap po kung may mang libre. Ano hindi? Pero Brad, wala nang hihigit sa sarap sa pinaghirapan mo. Wala nang sasarap pa sa yung ikaw mismo ang naglibor, ikaw mismo nagpagal, ikaw mismo nagtrabaho, and then naka-income ka. Wala na pong hihigit doon. Yun ang sabi po, mga kapatid, ng Biblia. Kaya pasalamat tayo, pasalamatan mo ang Diyos na ano, mga kapatid, meron tayong trabaho, meron tayong pinapagalan. Ano pa? Okay. Ano pa sabi? Okay, thank you, Brad Maki. Ano pa, Brad? Chapter 3, verse 13. Ano pa rin sabi sa verse number 13? Sabi niya, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of his labor. It is the gift of God. Wow! Regalo din ng Panginoon. So huwag mong pigilan din minsan. Pag nakasweldo ka, hindi po mali na mag-enjoy ka rin. Kasi pinaghirapan mo yan. At magulang, kung may time man ang iyong anak, na ang kanyang sweldo, i-enjoy niya, huwag mong pigilan. Kasi worthy siya, deserving siya, kay biblical yan. Eat and drink of his labor. Sabi ng Biblia. Kaya your job is a blessing from God. Blessing yung ating mga trabaho. Salamat. Iba-iba siguro tayo ng trabaho, Brad. Pero the reality, the bottom line is, salamat may trabaho tayo. Don't you know, sa survey, 12.7 million mga jobless. Sa ating bansa, 12.7 million walang mga trabaho. Okay, siguro yung iba may mga diploma, yung iba may mga degree, yung iba may mga masteral pa, pero wala mang income. Pasalamat ka kahit ganun lang ang trabaho mo, at least meron kang income. Yun ang pasalamatan natin kay Lord. That's why, ano man ang trabaho mo, sabihin mo kay Lord ngayon. Sa may mga trabaho, sabihin mo, Lord, thank you for my job. Paghihambal na, sabay-sabay ta. Lord, thank you for my job. Ready, go. Lord, thank you for my job. Di kami, Pastor, jobless man, pagita, obra. Para di ka magsalig. Di ka sige palibre. Pagita, obra. Bis ka nang hilamon lang. At least, ginubrahan mo. Hindi ka sige lang amo na, te. Hindi. Pag-diskarte. Diskarte. Daming obra, mga kapatid. Tamad ka lang. Artihan ka lang. Marami kung pwede, mga kapatid. Kahit simpleng bagay. Importante marangal. Importante legal. Hindi ka, mga kapatid, gumagawa ng shortcut ng mga income. At least natutuwa ang Diyos. Therefore, pasalamatan natin si Lord. Lord, thank you for my job. Amen? Sabi, mga kapatid, your job is a blessing from God. Okay, chapter number 5. Chapter number 5.
Ano pa dyan mga kapatid? Maraming sinabi po ang verse. Okay? Chapter 5. Tingnan nyo po. Verse 18 and 19. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink and to enjoy the good of his labor, that he taketh under the sun of all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Every man to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, to rejoice in his labor. This is the gift of God. Na-notice you, Brad, always connected and eat and drink and enjoy. Always connected po yun na word. Kaya sa ating mga kapatid, like I said, wala nang pinaka-enjoyable yung pinaghirapan mo. Oh, salamat ba yan kung mayroong naghatag sa iyo, Brad, nang libre sa iyo. Pero masarap yung pinaghirapan mo. Masarap yung pinagtrabahuan mo. At alam niyo, minsan, pag pinagtrabahuan mo, minsan mahirapan kang maggasta. Kasi, ay, ako, sayang pa ito, ano ko na lang ito. Kasi hindi po biro, pero yung mga tao silang pangayo, away, pakialam na. Oh, yung mga taong gadipindi lang, walang pakialam kung gaano ang libor. Di nila alam, grabe ang puyat doon, grabe, walang pahinga doon. Pero mga kapatid, but sabi ng Bible, there will be time also na i-enjoy mo rin ang fruit of your labor. Oo. Yeah, sa mga, may mga trabaho at talagang hard worker. Shout out sa mga hard worker natin. Oo. Na mga members of the church, no? Na talagang nagsumikap para mga kapatid maka-provide sa pamilya. Ako, saludo ako sa mga tatay na pag-uwi, walang ibang, kahit tricycle driver, kahit laborer lang, pero punta ng tindahan, bakal isda, bakal isang gulay, bakal isang kilo lang bugas para sa pamilya. Wow, saludo ko sa mga tao nga muna. O nga, yung kanilang puso para sa pamilya. Pero yung mga tao nga tanduay dayon, tapos sigarilyo dayon, tapos tahi des dalan, tahi dayon, kamaamo dayon. Alam namin na dapalon ba? Sila lang ga enjoy, siya lang nag-enjoy, bata niya ganganga, gutom pang tagaay ko, perder ba ko kanina sa tungit, basi ka karon na mga taong walang malasakit sa pamilya. Pero yung mga tatay na ang concern pamilya, kahit gagmay lang income, kahit daily income, pero pag puli, may bugas, may isda, may gulay, may bit-bit, gamay nga saging, wow, dalaga ng bata, happy na. Ay, salamat. Si Ambal ni Mrs. may ara naman ko, paksiwon subong nga isda. Di ba? Kaya yun ang blessing. Mga kapatid, huwag mong laitin ang income mo. Siguro iba-iba tayo ng trabaho, iba-iba tayo ang Panginoon magdeal sa atin. But the blessing is may trabaho tayo. At kalooban ng Diyos na may trabaho ka. Ayaw ng Diyos magsalig ka sa gobyerno, magsalig ka sa ibang tao, kundi dapat magsumikap ka. Okay? So dapat mga members sa Liberty, sa ating church, makita na tayo pong lahat, mga hard worker tayo. Amen? Kasi gusto ng Diyos, ma-enjoy natin the fruit of your labor. Amen. Praise the Lord. Okay? That's number one blessing na dapat mag-thank you tayo. Ikaduha, mga kapatid, your health is a blessing. Your health is a blessing. Ano sabi ng Deuteronomy? Deuteronomy, buksan po natin. Chapter number 8, verse number 18. Open your Bible, please. Deuteronomy, chapter 8, verse number 18. Okay? Anong sabi ng book of Deuteronomy? Reminder ni Lord, gi-remind sila, Moses, i-remind mo yung mga tao, the children of Israel. Okay. Sabi po ng verse number 15. Okay. Beginning verse 12, para maintindihan natin. Verse 12, lest when thou hast eaten, and art full, nakakain ka at nabusog, and has built goodly houses, nakapagpatayo ng magandang mga bahay, at nag-stay doon, and dwelt therein. Anong nangyari? And when thy herds, yung mga tupa mo, yung mga livestock mo, dumami, and herds and thy flocks multiply, nag-increase, and thy silver, and thy gold,
multiplied. O, nagdumami yung kanyang silver, dumami ang kanyang gold. And all that thou hast is multiplied. At lahat na ari-arian mo ay dumami. Anong sabi ng 14? Ito ang nangyari. Then thine heart be lifted up. O, yun ang problema. Ang kanilang puso, naging proud sila. Then thine heart are lifted up. And thou forget the Lord thy God. Nakalimutan na ang Diyos. Which brought thee forth out of the land of Egypt. Na tinulungan silang makalabas sa bondage doon po sa Egypt. From the house of bondage. Who lead thee, verse 15, through that great and terrible wilderness, where it were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint. Who feed thee, pinakain ko kayo, sabi ng Diyos, in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good at thy latter end. Verse 17, and thou say in thine heart, my power, and thy might of mine hand hath gotten me this wealth. Verse number 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Primarily, ito po'y bansang Israel. Ang tinutukoy dito, na naging ungrateful sila. Girimain sila ng Diyos, si Moses at ang Israel, na di nyo ba, naalala nyo ba, tinulungan ko kayo, palabas po ng Egypt, dati kayo mga alipin ng Egypt, pero nung pumunta na kayo, dumating na kayo sa promised land, dumami yung inyong mga alaga, dumami yung camel, dumami yung mga hayop po ninyo, dumami yung silver, dumami yung gold, at nakapagpatayo na kayong bahay, then thine heart lifted up, and then they forget the Lord thy God, who giveth thee power to get wealth. But sabi niya, verse 18, but thou shalt remember the Lord, that it is what? It is He. Who is that He? It is the Lord who giveth the power to get wealth. Hello, amen? Ano yung power dyan? Ang power dyan speaks about health. Tandaan natin na ang Diyos, siya yung nagbigay ng lakas, sabi niya, upang makamtan ninyo ang mga bagay na ito. Minsan tayo, para tayong mga Israelita, nakakaligtaan natin pag andyan na, nakalimutan na natin ang blesser, nakafocus na tayo sa blessing. Nakafocus tayo sa supply, hindi na ang supplier. Naubos na, hala, sale kaagad, sale, hala kung saan-saan na nagliwaliw, naubos na, wala man na tayong offering. Remember, it is He that giveth the power. Yes, napuyat ka, pasalamat sa Diyos, the following day, binigyan kanya ng lakas. Napagod ka, but the following day, di-recharge ka ng Diyos, nakatrabaho ka naman. Thou shalt remember the Lord. Your health is a blessing. Maybe makabili ka ng vitamins, but without the blessing of God, vitamins is useless. Kahit isang garapon pa yung vitamins mo yan, anong klaseng syndrome yan, E to Z pa yan, o sumpayan mo pa kung ano-ano dyan mga vitamins. Without the blessing of God, it's useless. Why pulos? Why epikto? Why alivio? Kung wala ang blessing ni Lord. Because it is He, at the end of the day, it is He that giveth the power to get well. Don't be proud. Lord, salamat sa good health. It's not about your diskarte. It's not about your skill. Kahit madiskarte ka, skillful ka, kung wala kay good health, useless na siya mga utod. Why pulos? Take note, hindi mo mabakal ang good health. Nakasi ka ba kay Lord? Imagine mo, wala ka na hospital this year. Siguro gisipon ka, siguro natrangkaso ka. That is common, amen? Pero the fact na wala tayo na hospital, wala ka na admit, wala ka na oxygen, higit lalo ay ka na ICU. Sabi ng anak ni Sister Nining Sulit, magkano ang per day nila sa Ala Valley? 40,000. Including mga resita, Brad. Sobra pa maminsan. 3 weeks, almost 1 month. Every day. Tayo matiis natin, walang ulam. Pero pag magkasakit na mga kapatid, mangutang ka, kahit ang imo nga, titulo, willing ka pa nga ikulateral, pagkatawan na ang magminyar.
Kaya pasalamatan mo kay Lord ngayon. Naibol ka pa ngayon. That's why kung habang meron ka pang lakas, dapat sa simbahan ka mag-una. Hindi ka sa City Hall, sige lagaw-lagaw, tapos pag-aaga, buraw ka. Di na ko mo simba kay bawi na lang ko sa, anong klase man? Hello? Ang imo nga health, imo lakas, gigamit mo sa ibang bagay para sa hindi para sa Panginoon. That's why praise the Lord, our good health is blessing from God. Amen? It is He that giveth the power to get wealth. Always acknowledge the Lord. Itong mga Israelite, mga ungrateful sila. Ito yung mga tao na after nila gi-bless ng Panginoong Diyos, gi-increase sila ni Lord, nakalimutan na nila, at sabi nila, naangkin namin ito dahil sa amin. Dahil sa akin ito. But sabi ng Diyos, but thou shalt remember the Lord. Gi-remind po sila mga kapatid, that it is He that giveth the power to get health. Amen? Your job is blessing from God. Number 2, your health is a blessing from God. The next thing, mga kapatid, your marriage is a blessing from God. Amen, mga married? Gamay lang ng amen. Doon hinulsol ko ng uban. Ikaw lang na, pastor. Blessing yun, mga kapatid. Now take note, iba ang buhay sa single, iba ang married. I tell you, kaya ka mo, Brad Roy, mag-asawa ka na. Oh, Brad Tata, pangita ka na prospect. Oh, blessing. Anong sabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid? Ephesians 5:25. Ephesians 5:25, sabi ni Paul. Anong sabi ni Paul? Okay, ang kanyang instruction sa mga Christians. Okay? Chapter number 5, verse number 25. Sabi niya, 5:25. Chapter 5, verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Sino ang binigyan ng command ng Diyos na mahalin ang asawa? Sino? Husband, hindi single. Wala ka makita sa Bible, gikaman sa Diyos ang mga single to love their girlfriend. Wala. Maka-express ka ng real love kung bana ka na. At kung ikaw, husband, doon mo express ang totoong love mo sa wife mo, hindi sa iba. Hello? Amen, Brad Bernard? Dito sa wife, hindi sa iba. Oh, mahalon, palanggaon ang asawa. Hello? Kumanyas sa mga bana. Kung gikabig mo ang sarili mo, bana ka karon para na sa imo. Ikaw nga wife pa asawa, mag-pray ka, Dad, mag-pray. Mga muyo. Kaya gisugo sa Diyos nga magpalangga, Brad, ang mga bana. Husband, love your wives. Amen? Okay, I hope wala sing mga bana diri nga may record nga bawsi. Anong bawsi? Violence against women and children. Don't you know na pwede kang makasuhan sila, kang mapriso? Kanang bawsi kay pertina. Kay kaakibat dyan, DSWD. Basta women and children, but violence against women and children. Now take note, mga bana, ang violence dyan, hindi lang bad physical. Pwede bad emotional violence. Hambalan mo, ikaw bango ka, ikaw tunto ka, ikaw ay kapulos. Uy, Brad, pwede ka nakasuhan. Kay emotional, ano na yung tawag doon? Ang iyang emosyon, ginsakit mo. Sobra pa na sa gindapal mo, sobra pa na sa gintapungol mo. Imo asawa. Kung hambalan mo nga way kapulos, amo na, maghalong ka mo mga lalaki. Kaya ba, basin mabawsi, Pastor, ari ko di pastor sa presinto, basin may kilala ka di nga pulis, Pastor BP, buligi ko, mapiansahan ko, ay, sala mo na, Brad, ngayon, walihan ka na, sige mo gyapon. Huh? Di ka mga asawa, kung di mo palangga. Amo na mga single, di ka mo magpataka. Kung di ka mo sigurado ba, hindi na lang ka mo magpakasal, kay budlay magpaanal subong. Dapat may linibo ka. Damo nagpakasal subong, tapos narimalaso, nagka-problema, di nakagawa. Amo na ka, susihon yun. Kung ang motor gani, ginasi, ay, asawa, si ayon mo muna.
Kamu mga babae, si ayon mo man ang bana mo. Kay base sa ulihi, maghinulsol ka. Nga, siya pagida, oy, tani, hindi na lang, no, tani. Oh. Gusto ka magawa, hindi ka nakagawa. Oh. Di ba? Amo na, klaro, gid ini nga, ay hamot, abi pastor, nami, abi to yung hinapay, pastor, daw, okay man to sa tunong, itong napangaluyag, abi pastor, daw, okay man siya. Amo gani na, sa primero, okay, amo na, hindi pagdali-dali, kay mahulog ang isang linggong pag-ibig. Lunes, hello, budlay na mo na. Oh? Maghinulsol ka na lang kay hindi ka mo compatible. Lalo na ang inyong pagtuo sa Ginoo, inyong di ka mo gusto ka magsimba, siya hindi. Gusto ka maghatag sa Ginoo, damo siya reklamo, ginakwartahan lang ka mo. Ati balda paano ka mo malipayon siya kay may gaangal permi, may gareklamo permi. Sala mo na kay sang single pa, way ka na kusisa. Itsura lang na yun, okay man okay man. Okay gani sa primero. Tara pa ta? Amo na ang marriage ba, ang married life, blessing na basta ka mabuton sa Dios. Blessing na kung ang Dios ang nagpili. Blessing na kung siya ang Dios ang nagplaster sa inyong relasyon. Amo na kung unbeliever, di ina mahimong blessing. Kung unbeliever partner mo, bana mo, asawa mo, mga oto, di gina kabubuton sa Dios. I tell you. Hindi na lang pagpilita. No? Pero mahimong blessing na kung pareho ka mo Kristohano. Hello, amen? Marriage is a blessing from God. Oh, I hope wala sa hanggang plano, diribad magpaanal. Mga bana. Pastor, bala lang. Di ko lang di ko ma-imagine na 20 years na kami ni Mambi kahapon. Oh, parang saan mo lang to? Brad Romy pa naghimo sa amon cake. Oh, imagine mo, Brad Romy pa na amon naghimo sa amon nga wedding cake. Di ko makakalibutan, kay nag-tsunami to. Oh, kayong daming patay, Indonesia, India, Bangladesh, 120,000. Tapos yung kasal namin ni Mambi, grabe yung ulan, talagang mabagyo. Sabi ko, naghinulsol ako, December, tama nagibutang man. Grabe, dami kami mga ninong na hindi naka-attend. December 28, mga kapatid, Jensad. O ilan lang mga members, sa Maranyon pa kami. Iwan ko, anong taon pa si Gladys doon, 2004. Punta doon, mga kapatid. Praise the Lord, na-survive ang Panginoong Diyos. Okay? God is good, mga kapatid. Blessing. So your marriage is a blessing from God. Amen? Blessing po yan. So, wala na tayong enough time. Okay? Next, ano pa? Your parents are a blessing from God. Amen? Hindi lang po, my job is a blessing from God. Number 2, my health is blessing from God. My marriage life is blessing from God. But also, our parents is blessing from God. I hope may mga anak dito. Okay? Na may mga parents pa. I hope kahit anong ugali, batasan ng ating parents, blessing pa rin yan. Okay? Take note, kung walang parents natin, wala tayo dito. No? Kaya may mga bagay man nga, hindi takauyon sa batasan ni nanay, ni tatay, pero at the end of the day, mag-thank you pa rin tayo kay Lord. Kasi ginamit sila ng Panginoon para nandito tayo sa mundo. Para mabuhay tayo, mga kapatid. Kaya, mga bata, anong sabi? Ephesians 6:1, very familiar. Ephesians, pati mga bata, very familiar ito sa kanila. Anong sabi? Children, obey your parents in the Lord, for this is what? Right. Ano ang command ni Lord sa mga children? Obey. Amen, mga young people. Obey. Simple lang, obey. Children, obey your parents in the Lord. Paghambal ni Papang, hindi na magwa kay gabi na. Opo, Pang. Opo, Pang, pagtulog ka na, Pang. Opo, Mang, kung tulog ka na. Hindi mo na. Paghambal nga, hindi na maglagaw. Sige, motor-motor, damo mga buhubog ka ron. Sige, motor-motor, gabi, dulom. Motor mo, way rehistro, gadrive, wala lisensya. Ti ano na, kung makadisgrasya, dako nga bukol sa ginikanan. Paghambal gani nga, hindi na pamati. Kaya ka ng mga parents na to, instructor na sila. That is God-given authority sa ato ng mga anak. Mas nakabalo sila unsay para sa ato. Kita abi na to alam na ta.
Tapos ang mga young people subong, ginapunggan, pero tika anong yun? Mga ritubado ba? Papanginapunggan yun. Kalipay ko di, talagsa lang ni. Pero wala nila na-realize, mga kapatid, na ang safety ang ginahuna-huna, no? Ang concern sa mga ginikanan. Pero di na ma-realize na ang ilang kalipay, nga nga punggan sila. Tandain nyo, kung mga parents na mo, di mo ma-realize. Kaya palanggaon na ito itong ginikanan. Brad, mga members, kahit unsafe yung parents ninyo, respetuhin pa rin ninyo. No? Never ka mo magsabat-sabat. No? Ang mga bata ngayon, kadali na lang magsabat. Daw ka istorya, daw pariho lang sa ila. Daw lantaw nila. Daw ano lang bala, patas lang sa ila edad. Ako sakitan ko na yung mga young people, apo, tapos sabton-sabton ang lula. Daw, sino ka lang, may dapalon sila nga bata ba? Huwag ginirespeto ba? Kulang gini sa... Di dapat na. Sagrado ng mga tigulang. Dapat complete respect. Di ka man kauyon siguro sa ilang instruction, pero sabi ng Bible, obey. No? Obey. Kayo ng mga anak, kahit nakagraduate na kayo, hindi yan dahilan ba excuse na wag nyo or i-disrespect nyo ang magulang. Anong sikreto ng long life? Sabi ng Bible, basahin nyo. Verse number 4, verse number 3, Brad. Anong sabi, Brad? That it may be well with thee. Sabi ni Paul, para humaba yung buhay ng isang tao, sabi niya, that it may be well with thee, and thou mayest live long on what? The earth. Hindi pansit ang sikreto ng long life. Hindi vitamins ang sikreto ng long life. Ang sikreto ba? Respect and obedience to the parents. Amen. Kung isa-isahon kayo itong mga young people na ito, interview ko mga tatay kang nanay ni ano yan, isa-isa ko lista. Sister Merinor, kumusta ni si Lorraine? Kumusta ni si Laika, Sister Lanilin? Sini Sister Miriam, kumusta ni si Princess? Ano abilidad sini? Kaya si Bernice Lloyd. Ini si Ralph Boy Banting. Anong abilidad sini? Ano ayan? Tapos i-rate ka mo, pasado, bagsak. Di ba ka monitor? Kayo man ang parents, tama? Pwede ka man mag-upo-upo, Pastor Dre. Yes, Pastor. Amen, Pastor. Pero kumusta sa bahay? Garispi ka ba sa ginikanan mo? Gaubi ka ba sa parents mo? O mag-ubi ka lang kung may regalo ka, kung may ihatag. Pero kung wala, magkumod-kumod. Children, take note. The Bible says, your parents are blessed. Don't you know na may mga bata ngayon, nagalong sila, sana buhay pa si Papa ba? Sana si Mama ko, buhay pa ba? Ako, galong ako, Brad. How I wish, buhay pa tatay ko. Ako, tatay na ko subong, Brad, pero galong yapon ko, nga namin kung makita ko si tatay ko. Gadi, buhay pa si tatay ko ba? Di niya na na-enjoy, di niya naabutan nga nagkaroon ko sa lakyan. Kaya kung anong request niya, nak, pwede ko malagaw, ay ilagaw ko. Ano pa man ang request sa tigulang man, ano man ang kalipay nila, amo naman ang Brad, malagaw. Na di nila na-experience. Tatay ko never nakatry even bike. Wala sa buong buhay niya. Daro lang yun kang suyod. Kalabaw. Amo lang ang kinabuhi niya, hasta napatay. Never siya nakatry ka ba ng bike? Nakakita lang pero ko ka-drive. Amak mo, may mga tao na matay na lang, wag yun ka... Kaya i-enjoy niyo yung parents ninyo. Kung anong request na kaya nyo gawin, gawin ninyo. Kaya time will come, mawala yan sila, temporary lang ang buhay. Iparamdam nyo sa magulang nyo na mahalaga sila. Iparamdam nyo sa magulang nyo na mahal nyo po sila. Hindi kay hibi-hibi ka namang,
Langga tamang kamang ba, pero way ko lang ito gihambal sa ito. Pero, kabalogi si Lord, langga tamang ka. Oh. Happy kay? Tik-atik. Ang tinuod yung palangga, bisan way ginahambal. Ginapabatsyag na. Kaya ka mo kompleto pang parents blessing na. Andiyan si mamang, si papang. Ako, nanay ko layo. Di ko makita, nanay ko layo. Talagsa lang kami may istorya. Oh, tatay ko, wala na. 2006, patay na, Brad. Amo na, Father's Day, gasakit dughan ko. Oh. Ako, ibig tatay ko. Na abiyan. Amo na kamo yung people, ayaw nyo paghulata nga maglong ka mo mag-desire, tani buhi pa si tatay. Kaysa buhi pag ipaugtas yung tatay, napatay sa ugtas si tatay. Parents are blessing from God. Amen? Blessing yan. Blessing. Kaya sana po, mag-thank you tayo sa kanila. Ano dapat? Anong number 1, Brad? Ano yung number 1 natin? Ha? Ano yung blessing natin? Thank you, Lord, sa mga blessing. Ano yung blessing natin? 4? My job is a blessing from God. My health is blessing from God. Marriage is blessing from God. And then, your parents are blessing from God. Amen. Praise the Lord. Now, okay. And then, may pangano pa, your children are blessing from God. Blessing pa rin yan, Brad. Amen. Hindi man lahat, may mga children man nga pasaway, may mga children man nga burden, instead blessing. Pero shout out sa mga anak na mga blessing sa parents. And I hope sana bawat mga anak dito sa ating church, blessing sa parents. Sana hindi tayo makarinig na, naghinulsol, hindi ko magibata ta ka. O, sa kadamos ang bata nga, ikaw magid. O. Mga parents, bawal pala i-compare ang atong bata. Biskan ano kadungol sa bata nato, never mo gina i-compare. Mas maayo tani siya pa akong nabata. Ikaw, pero ka kadungol. Nga itong si pinsan mo, okay man. Di pala yan advisable. Okay, bata, bawat bata, Brad, unique. So, ikaw, Brad, kaya nag-decide man ka mo ni Mrs. mag-asawa, ka magbata, di, agwanta. Oh, kundungol. Pero blessing pa rin yan. Alam niyo po, di po kumpleto ang buhay pag walang anak. Oh, na-feel namin ni Ma'am Vic, iba talaga. Iba, Brad, kahit isa lang, at least, ma-feel mo. Kumpleto. Kaya, mga parents, tiyagaan lang natin, ipag-pray natin ating mga anak. O may mga bagay man talaga na medyo mahirap, lalo na ngayon ang pagiging parents, very challenging. Dahil sa gadget, dahil sa influence sa paligid, ang dami, Brad. Pero i-pray natin kay Lord na mag-guide natin sila sa Panginoon. Because children are blessing from God. Psalm 127. Okay, turn your Bible please. Okay, Psalm 127. Okay? Anong sabi po ng Bible? Okay? Verse number 3. Sabi ng Bible, Psalm 127, verse number 3. Sabi niya, Lo, children are an heritage. Heritage of the Lord. And the fruit of the womb is His, what? Reward. So, heritage, panublion. Ang mga bata bad, kaangay sa sang manggad. Sabi ng Bible. Nga kung sa diin, ginapaka-maayo sa Diyos. Okay? Fruit of the womb is His reward. And then sabi pa niya, verse number 4, as arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. So sabi ng Bible, katulad pala na siya ng arrow. Dapat i-ano natin ba, i-trim natin or i-guide natin, i-strengthen natin. Okay? Kasi sabi ng Bible, children are heritage of the Lord. Amen. Okay? Next. Number 2. Number 2, mga kapatid. Okay. Kanina, Lord, number 1, thank you for my blessing. Number 2 naman, Lord, thank you for my church. Amen? Ga-thank you ka ba sa church mo na may church ka? Yes, mga kapatid, dapat tayo mag-thank you kay Lord. Mahirap ang buhay na walang church life. Mahirap, mga kapatid, mamuhay na walang church. That's why we praise the Lord, mga kapatid, na binigyan tayo ng church. Church is group of people, saved and baptized, serving in a local church, local area.
That is the church, mga kapatid. Now, as a church, ano dapat? Sabi ni Paul, 1 Corinthians 12:18, but now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. It hath pleased Him. So, gi-compare ni Paul ang church like a human body. Gigawa niyang metaphor, human body. Ang human body, maraming parts. Ang katawan, maraming parts, composed of parts. Amen? So, ano dapat ang human body, Brad? Ano dapat tayo? Okay? Now, number 1, you must function as part of the Lord's body. Hello, amen? We must function. First, 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians. 2 Corinthians, please. Chapter number 12. Chapter number 12. All right, chapter number 12. 2 Corinthians chapter number 12. Verses 20 to 22. Chapter number 12. 20 to... Okay. Verse number 20. Okay. Now, I think 1 Corinthians. Okay? All right. 20. First Corinthians, sorry, not 2 Corinthians. 1 Corinthians, verse 20, but now are they many members, yet but one body. In one body composed of many members. Verse 21, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head of the feet. Verse number, I have no need of you. Verse number 21, di pwede magsabi, ang mata, di kita kailangan kamay. At, ganun din po, mga kapatid, ang sabi ng ulo, sasabihin niya sa paa, di kita kailangan. Pwede ba yun? Hindi po. Verse number 22, nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary. So, bawat ano din mga kapatid, hindi pwede ang isang parts magsabi di kita kailangan kaya di tayo magkapariho. Hindi po. Hindi pwede sabihin ng kamay o mata, kamay di kita kailangan kaya hindi ka pareho sa akin. Hindi po. Di din pwede sabihin ng head na di niya kailangan ang paa. No. Kundi bawat isa ay mahalaga, sabi po ni Paul, gi-compare niya ang church as human body, sabi niya, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Therefore, sabi ng Bible, you must function as part of the Lord's body. Ito po ang expectation ng Diyos. Na tayo po, katulad ng human body, maraming parts, ganun din po sa body of Christ, composed of many parts. So, bawat isa sa atin, may mga designated tayo na function. Iba-iba tayo ng function. Hindi pwede lahat kamay. Tingnan mo, ano kaya ang itsura sa tao? Puro kamay. Di ba mayroong Diyos-Diyosa ng mga Hindu? Mga Hindu, Brad, na 6 ang kamay. Anong tawag na? Krishna ba yun? Na ang tao, tapos 6, 3 pair ng kamay, kalain ng taon. Oo. Hindi pwede. Abnormal po yun. Design ng Diyos, isa ang ulo, 2 kamay, 2 ang paa, 2 ang mata, 1 ang ilong, 1 ang bibig. Diyos po ang nag-design yan. At expect po ni Lord na bawat part sa ating katawan, mag-function siya kung saan siya dapat mag-function. Kung ilong ka, dapat mag-function ka sa ilong. Kung kamay ka, gusto ng katawan na mag-function siya sa kamay. Ang paa, ganun din mag-function para makalakad. Ganun din sa local church. Kanya-kanya tayo ng mga party dito. Hindi tayo lahat song leader. Hindi tayo lahat dito usher. Hindi tayo lahat pwedeng magpastor. Kaya kung lahat tayo pastor, sino lang... Amen? Sino na lang ang makinig kung lahat pastor? Kung lahat mag-choir, sino na lang ang kantahan? Hindi pwede. Meron tayong iba't ibang papel, mga kapatid, mga role, mga duties sa ating local church. And listen, gusto ng Diyos na mag-function ka. Gusto ni Lord na mag-function ako para healthy ang isang local church. Napansin niyo po, mga kapatid,
tingnan nyo ang isang taong paralisado. Instead na gumaan ang katawan niya, nagiging pabigat siya. Kaya wala nagapangsyon. Baldado na. Ito. O, ginaguyod na lang. O, may tao, nakita ako. O, pag ganon, pag nakaupo siya, ganon niya ang kamay niya. Wala na, Brad. Wala na ano ito. Wala na, di na imbes makatulong, naging pabigat siya. O, ganon. Ganon ang member, kapag ka di mag-function, magiging pabigat. So gusto ng Diyos, bawat isa sa atin, na dapat mag-function tayo as part of the Lord's body. Hey, members, hindi perfect ang church. Okay? But let me tell you, gusto ng Diyos na kung saan gilagay ka ng Diyos, mag-function ka as member of the local church. Hindi po excuse. You must get united as part of the Lord's body. Pwede ba ang kamay, Bad, na maglakat-lakat, wala nakaatas? Meron ka ba nakita ang kamay na naglagaw-lagaw si Tio, nandito ang katawan? Abnormal yun, delikado yun, Bad. Kung may nakita kang kamay doon, upa, naglakad-lakad, tapos walang katawan na, manananggal na siguro yun. Delikado yun. Ganon din, ang isang membro na wala sa local church, wala sa body, mga kapatid, abnormal po yan. Gusto ng Diyos, naka-attach ka sa body of Christ. Sa body of Christ, which is the group of all believers. Kanya nga importante ang ating local church. Kaya dapat tayo mga kapatid, you must get united as part of the Lord's body. Huwag ka magkaroon ng sariling mundo. Kung membro ka, dapat nandun ka sa grupo. Nandun ka sa body. Hello? Kaya yun ang will ni Lord sa bawat isa po sa atin. Kaya, I doubt kung tunay bang save yung mga tao ga-claim na Christian pero walang simba-simba. Member lang by name, pero di mo makita sa church. Wala ka function sa church, wala ka simba, wala ka offering, wala ka soul winning. I doubt if you are saved. If that is your attitude. 1 year ka na, wala ka simba? I don't think so if you are truly saved. There is a big question yan. Kasi I believe, ang real Christian, kahit ano kahirap, dapat priority pa rin niya ang Panginoon. Hindi mo pwedeng hanap buhay ang priority mo, Brad. If you believe that Jesus Christ can provide your needs, you must give time for Him. Mga kapatid, hindi mo pwedeng i-sacrifice yan. Body of Christ, the body of Christ, be united. You must get coordinated as part of the Lord's body. You must function, no? You must coordinate as part of the Lord's body. Alright, mga kapatid, I hope and pray ang ating church. Okay? Iba-iba tayo ng personality. Pero salamat, because of the Holy Spirit, mag-complement tayo. Iba-iba tayo ng background. Iba-iba tayo ng mga upbringing. Pero salamat, because of the Holy Spirit, because the person of the Lord Jesus Christ, yun ang magpa-unite sa atin. Yun ang common denominator natin. It is the Holy Spirit that is in you. It is the Holy Spirit of God that is in me. Kaya madali tayo, magkaintindihan na tayo. Kahit di tayo magkadugo, kahit hindi tayo parinti, because we have the same Spirit, the Spirit of God. Lord, thank you for my blessing. Lord, thank you for my church. Kaya huwag niyong i-neglect ang ating church. Kapatid, ang Liberty Bible Baptist Church, isa lang po yan. May kapangalan, pero ang local church, walang duplicate. Kaya huwag mong i-compare ang church na ito sa ibang church. Maybe may mga church ka na nung una, napuntahan mo. Pero mga kapatid, isa lang dito. Iba doon, iba din dito. Kasi hindi pwedeng magkapareho ang bawat simbahan. Bawat local church is iba-iba. Iba-iba mga kapatid. Sapagkat ang body of Christ, ang parts ng ating katawan, ang kamay ba, hindi pwedeng i-duplicate sa? May mga tao ba na ginawa ng kamay ang paa? Ang paa ginawang kamay. Kay putol naman. Dili normal, di ba? Yung dito, tapos maawa ka. Kaya gusto ng Diyos sa ating mga kapatid, mag-function tayo. Okay. Next. 4 lang po ito. Diyan pa tayo. Number 1, Lord, thank you for my blessing. Number 2, Lord, thank you for my church. Pastor, yung number 3 parang self-serving. No, mga kapatid, this is a reminder also. Of course, no, marunong din tayo mag-appreciate sa man of God. Okay?
Mga kapatid, basahin natin Jeremiah 3:15. Ready, go. And I will, kulang. May give pa ni. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, clerical error lang. May word ito, and I will give. In between dito sa iyo, may give. Sino ang mag-give? Sabi ng Bible? Sabi ng Diyos kay Jeremiah, and I will give you pastors. Plural po yan. According, kanino? Kaninong heart? According to mine heart. Whose heart? God's heart. Which shall feed you with knowledge and understanding. So what's the function of the pastor? Mga kapatid, the man of God is feeding. What shall he feed? Knowledge and understanding. Kaya nga may pastor. Kasi pag walang pastor, sino mag-feed? Kung walang pastor, yes, makaintindi ka man, magbasa ka man, mga kapatid. Pero ang design ng Diyos, may pastor ka talaga. Bakit ang karnero may pastor? Design ng Diyos yan, na may taga-alaga, may taga-bantay sa tupa, na mag-guide sa kanya. Kasi ang tupa, madaling malihis. Ang tupa, nearsighted. Unlike sa kambing, malayo ang maabot ng tupa, pero ang kambing, pero ang tupa, karnero mga kapatid, nearsighted ang kanyang Kaya limited lang, kaya kailangan niya ng somebody mag-guide sa kanya. Kailangan niya ng shepherd. Kaya nga, ang shepherd, meron siyang staff, tapos sa punta po, sa dulo po ng stick, merong ganon. Kasi later on, madali lang mahulog yung sa mga rocky road, sa mga hili. Kaya, iganon ng shepherd pabalikin doon. Iganon niya doon. Kaya, may parang hook. Ganon dyan. Kaya madaling madiril, madaling maditor ang tupa compare sa kambing. So, limited lang. Ganon din ang desire at plano ng Diyos sa kanyang local church. Siya ang naglalagay at magbibigay at maglalagay ng pastor para sa church. Hindi ang church mamili kung sino ang pastor. Hello? Sino nagbigay ng pastor? Which shall feed you according to mine heart. Ano pang sabi? Ni Paul, Ephesians 4:11, and he gave, that is the Lord, some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Apostles, wala na, phase out na. Wala nang apostol ngayon. Si apostol John, pinakalas na namatay na apostol. Writer ng Revelation, 1st, 2nd, 3rd John. Siya ang pinakahuli. Namatay sa old age. Dahil gi-exile, Isle of Patmos, namatay siya. The rest, wala nang nasunod after kay apostol John. Wala nang apostol. Prophets, wala na. Old Testament, wala na mga kapatid. The last prophet, John the Baptist. Yun ang last prophet. Wala na mga kapatid. Ano ang meron ngayon? Sino ang meron ngayon? Evangelists, pastors, and teachers. Sino nagbigay? And he gave some apostles, prophets, evangelists, and pastors. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, ang nagdi-decide sino ang magiging pastor mo. Kaya, mga kapatid, hindi mo man type ang pastor mo, wala tayong magawa, wala tayong choice. Kasi si Lord ang nag-decide. Hey, listen, members, siguro ang pastor mo, hindi kasing maraming mga magagaling na preacher ngayon. Amen? Magpunta ka sa Facebook, maraming mga pastor magaling mag-preach. Ang ating mga speaker, marami tayong mga good speaker dito, magagaling sila. But listen, isa lang ang pastor mo, hindi sila ang pastor mo. Ang pastor mo dito sa Coronadal, gaano man sila kagaling, gaano man sila ka-expert, but you have to have your own pastor. Amen. Hindi pwede pastor, sa online na lang kumasimba. Kapatid, di mo naintindihan kung ano ang plano ng Diyos. Meron kang sariling simbahan, meron kang pastor which shall feed you with knowledge and understanding. Doon ka magpasakop. May mga membro na, dire ko, mas okay na yung pastor. Kaya di pakilamero. O sige, dire ka. Anong mangyari ba sa karnero kung pabayaan? Kaya nga may pastor eh. May pastor sila, may guide. So kung walang purpose ang pastor, bakit ba naglagay si Lord ng pastor sa church? Amen.
He gave. He gave, mga kapatid. Oh? For the perfecting, para maging sakdal, perfecting, ano ang pangsyon ng pastor? Perfecting of the saints for the work of the ministry. Mayroong mag-work sa ministry. Next one, third, for the edifying of the believers. Ano ang word edify? I-build up. Hindi ba kompleto ang edification, members to members, without pastor? Dapat kompleto. Members, pastor. Pastor, members. Lahat ma-edify. Ma-edify ang members, ma-edify ang pastor. Yun ang function. Amen. For the edifying of the body of Christ. Amen. Anong pasalamatan natin? Number one, thank Him for His determination. 1 Thessalonians 5:12, them which labor among you. Don't you know, members, na ang pagiging pastor, laborious? Bakit ginamit ni Paul ang word labor? Kasi di biro ang word, ang pagiging pastor. Katulad ito, nagpapagal ka, Brad. Nagalibor ka. Anong trabaho ng labor? Nasa aircon ba? Nasa opisina ba ang labor? Nagapainit, nagapasulay, tama? O, naga-overtime. Ganon ang ginamit na description ni Paul. Ang mga pastor, nagalibor. Eh, isip mo lang, si pastor, tawhay ni si pastor ba? Magpastor ba kayo? Magpastor ba guro ko ba? Kaya si pastor, okay man, no? Gabarong-barong. Tapos, kuan-kuan daw, kaya ko maguro na ginahin mo ni pastor. Ah, dali man lang na. Bisa di ka na ma-Bible school, kadali lang na magpastor. Ah. Kabalo ka na magbasa na, kag gamay-gamay nga, explain sa Bible, okay na. O sige, tistige. O sige, volunteer. Brad, isa ka bulan lang. Sige. Maano anay ko? Indefinite leave, anay ko? O, may kayo para bulbakasyon man ah. O sige, volunteer mga men. Bawal ang babae, kaya mga pastura. So, kahit gusto niyo mga babae, sorry, kaya di pwede. Mga lalaki lang di nga offer. O, sige, bayaw na. O, Brad Tata, ano ba? Okay, Brad? Umpisa ka rin na po na. Hindi po biro, amen? Labor. O, mga kapatid, ano pa? O. Thank Him for His devotion in life. Verse number 12 again, and over you in the Lord. Bakit siya naging over you in the Lord? Hindi yung over you lang, parang boss na. Hindi po. Dapat ang leadership ng pastor in the Lord. Yung in the guideline of the Lord. Kasi may mga pastor na parang kumpanya ang tingin nila ba? Parang manager ang kanilang pagdala ng mga tao na parang dictatorship na parang empleyado lang ang membro. Isa ka dikta, isa ka dayon. Hindi dapat ganun. Hindi ganun ang biblical way sa leadership. May humility, Brad. Mutual understanding. Over you in the Lord. Ano pa? Ating makita. Thank Him for His dedication and admonish you in the Lord. Hindi lang lahat mga pastor dedicated. Di natin ma-deny, may mga pastor ginamit ang ministry for personal gain. May mga pastor, Brad, gigawa lang front ang pagiging pastor, pero ang real intention para makaganar. Hindi yan ma-deny, reality talaga yan, na may mga pastor, even Baptist pastor, na hindi sincero, hindi talaga ang real motive to please God and to minister people, but, mga kapatid, for their personal interest. Kaya praise the Lord sa mga pastor, Brad, na mga dedicated. And it's my prayer na sana mapabilang tayo doon. Hindi po biro. Mga kapatid, sa 21 years ko, 1 year sa Tampakan, 20 years dito sa Marbel. In my 20 years sa pastorate, di po biro. Maraming mga bisis na nag-usap kami ni Ma'am Vic, gusto ko nang mag-resign, gusto ko nang maghanap ng ibang lugar, considering ibang lugar, may mga problema. Emotional, number 1 talaga ang kalaban ng pastor, emotional pain. Makaya ang financial, makaya ba ang material
na need, pero yung emotion ba, minsan grabe ang struggle yan. Oh. Yan ang kalaban ng mga pastor. Kaya may mga pastor na cardiac arrest, namatay. Oh, dahil ba hindi din handle ang emotion minsan. Oh, hindi biro. Kala nyo lang ang magiging pastor, But salamat sa grace ng Panginoon. Kaya dapat tayo mag-thank you sa mga pastor. Ginamit sa inyo siguro, iba-iba tayo. Noong unang panahon, may mga pastor kayo, napunta kayo dito dahil may ginamit si Lord ng ibang pastor din. Siguro nataniman kayo ng ibang pastor. Okay, tatay ninyo, relatives ninyo, pastor. O maybe na-member kayo sa ibang church. Salamat. Pasalamati si Lord. Lord, salamat. Kahit wala na yung tao na yon. Wala na yung pastor na nag-invite sa akin, yung pastor na nag-mentor sa akin nung maliit pa. But salamat, Lord, naging stepping stone sila kung ano ako ngayon. Amen. Di natin ma-deny may mga taong ginamit si Lord sa ating buhay. Ako, may Sunday school teacher ako sa mga bata. Salamat, ginamit sila ni Lord na nagkaroon ako ng idea about sa Bible. Praise the Lord. Kaya, mahalin natin ang lingkod ng Diyos. Hey, listen mga kapatid, if you appreciate the man of God, hindi pwede ba na hindi mo isama ang wife? Hindi pwede, hindi isama ang anak. Dapat pakis na, si pastor lang akong palangga. Si Ma'am Vic, amot lang, itry ko lang. Ay mga kapatid, hindi pwede ganon. Kasi naging isang, the two become one. Hindi mo pwedeng si pastor lang, hindi pwede. Si Ma'am Vic lang, si pastor. Istorya hunon pa na. Hindi din pwede. That means the whole family. Amen. We shall feed you with knowledge and understanding. Thank Him for His dedication. Thank Him for His dedication, mga kapatid. Alright. Okay? So, I hope and pray makasabi tayo, thank you Lord for my pastor. Amen? Okay, number 4 and last. Diyan ba tayo? Okay na gani magpulaw tao sa ma-overtime ta minsan. Ito pa para sa Panginoon. Okay? Thank you Lord. Number 1, thank you Lord for my blessing. Number 2, thank you Lord for my church. Number 3, thank you Lord for my pastor. At panghuli, ano kaya? Thank you, Lord, for pang-apat at panghuli. I-guess nyo. Of course, Lord, thank you for my salvation. Sana yan ang number 1 natin na mag-thank you tayo. Titus chapter 3, for we ourselves also were sometimes, sabi ni Paul, ano sila sometimes? Foolish. Ano pa? Disobedient. Ano pa? Deceive. Ano pa? Serving diverse lusts and pleasures. Mga worldly sila. Ano pa? Living in malice and envy. Ano pa? Hateful and hating. Imagine mo? Nag-hate sila, nagadumot sila. Isa sa isa. Sabi ni Paul, grabe. Pero ang sabi ni Brad, verse number 4, but after that, the kindness and love of God, our Savior, toward men appeared. Wow. Don't you know? Grabe. Ang kindness and love of God and Savior toward men. Pinakita ng Diyos. Verse number 5. Verse 5, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us, by the washing of the regeneration and renewing of the Holy Spirit or Holy Ghost. Verse number 6. Verse number 6, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being what? Justified by His grace. Amen. We should be made heirs according to the hope of eternal life. Wow. Yun ang gusto ipasalamat ni Paul kay Titus. Na Titus, nung unang mga foolish, mga disobedient. Pero salamat sa Panginoong Diyos, by Jesus Christ, you are justified by His grace, and now you are heirs according to the hope of eternal glory. Amen. Kaya pasalamatan natin. Number 1, mga kapatid, letter A. Number 1, salvation is eternal. Why we ought to be thankful? Sapagkat ang salvation natin is forever. Are you glad that our salvation is eternal?
Yes, amen. Praise God. It is forever. It is forever. Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Okay, malapit na po tayo. Diyan pa tayo, amen. 1:13. In whom ye also trusted. After that, ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, take note, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse number 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption, the purchased possession unto the praise of His glory. Purchased possession. The Bible says. Okay? John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Praise the Lord. My salvation is eternal. My salvation is forever. Amen? Never be forfeited. Not only that, not only salvation is eternal, but also salvation is evidential. Ano yan? Dapat may proof. Ang tunay na saved, may evidence, mga kapatid. May prueba ang kaligtasan. Hindi pwedeng sabihin mo lang, basta ligtas ako. No, there should be an evidence. Galatians 3:26, and ye are all children of God by faith. And then, second verse, Brad, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is what? New creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. To meaning po yan, if any man be in Christ, Paul is talking sa kanyang old nature. Sino siya? Ang kanyang works, ang kanyang salvation nung una, through works. Sino sa una, mga kapatid? Si Apostle Paul nung una, mga kapatid, ang kanyang righteousness through by keeping the law. But this time, sabi niya, new creature na siya. By believing Jesus Christ, by believing the gospel, he is now the new creature. The second, mga kapatid, meaning is our old nature. Kung ano tayo nung una, now that you are saved, mga kapatid, iniba na po ng Diyos. All things are passed away. All things are passed away. I hope may pagbabago na sa sarili mo. Mula nung na-change ka, mula nung na-save ka, may changes ba? Ang buhay mo? Na-notice kaya ng ibang tao na may changes ang buhay mo? May kanta. The beer I used to drink, I drink it no more. The beer I used to drink, I drink it no more. The beer I used to drink, I drink it no more. There's a great change since Jesus, there's a great change since I have been redeemed. Hello? The song I used to sing, I sing it no more. The song I used to sing, I sing it no more. The song I used to sing, I sing it no more. There's a great change since I have been redeemed. There's a great change. The pants, the short I used to wear, I wear it no more. Hello? The short I used to wear, I wear it no more. The short I used to wear, I wear it no more. There's a great change since I have been redeemed. Kristohanon ka, sige ka pa short-short, di na. Salvation is evidential. Salvation is positional. Hindi lang po eternal, evidential, but positional. Talagang by position, naangkin mo. Okay? Hindi lang giklaim mo, but positionally, mga kapatid, napa sa iyo. Sabi ng Bible. 1 John chapter 5, verse number 12. Are you still there? Amen. Okay. 1 John chapter 5, verse number 12. 1 John chapter 5, verse number 12. First John chapter 5, verse number 12. Look at verse number 12. He that hath the Son, hath what? Hath life. And he that hath not the Son of God, hath not life.
Sino yung andyan ang anak sa kanya ay may buhay. Subalit siya na wala ang anak ng Diyos ay walang buhay. Verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Amen? Paano mo nalaman na meron kang eternal life? Because you have the Son of God. You believe the Son of God. Sino yung nandyan sa kanyang anak ay may buhay, subalit siya na wala ang anak ay walang buhay. Tanong, andyan na ba si Jesus Christ sa iyo? Amen. Therefore, you have eternal life. Bakit alam natin meron tayong eternal life? Napaka-simple mga kapatid, because we have Jesus Christ. Yan ang hindi maintindihan ng iba, mga hambugiro. Saved na daw sila. Oh. Saved na daw. Kung mamatay daw, langit na. Yes, of course, kasi sabi ng Bible. Bible ang nagsabi. My proof is the Bible. It is the Word of God ang nagsabi. Kaya confident ako because it is the Word of God. Amen. Can you say today, Lord, thank you for my salvation. Amen. We need to be thankful, mga kapatid, that our salvation is, mga kapatid, positional. Hindi to pwede ipasa, Brad. Hindi to pwede ipasa. Oh, wala na, Brother Jonathan. Okay. Okay. Last na lang. Sige pa. In closing, mga kapatid, as conclusion. Okay? Basahin natin. Ready, go. Each day we live is a gift. So thank God in the morning for another day of life. And thank God in the evening for getting you through the day. Bawat araw daw ay kaloob ng Diyos. Pagising mo sa umaga, pasalamatan mo siya for another day. Bago ka matulog, pasalamatan mo na rin siya na natapos ang araw, ginabayan ka ng Diyos. Brother Jonathan, isa pa, Brad. Okay? Sabi dito, according to Albert Barnes, we can always find something to be thankful for. There may be reasons why we ought to be thankful for even those dispensations which appear dark and frowning. No? Kahit may mga dispensation pa, season na unpleasant ba kapatid, but we have the reason pa rin na maging thankful kay Lord. Amen. So, ngayon, before mag-end ang year 2024, ano bang nangyari sa atin, January until today? God is still great and God is still faithful to us. Amen. Therefore, masabi pa rin natin, Lord, thank you for my blessing. Lord, thank you for my church. Lord, thank you for my pastor. And lastly, above all, Lord, thank you for my salvation. Amen. Every head bow, every eye closed. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Shall we all stand, please? Dear Lord, thank you po this day. Thank you sa apat na bagay, Lord, areas na dapat kami thankful. Thank you sa aming mga trabaho na, Lord, gigamit niyo po upang masuplayan ang aming mga needs. Salamat sa good health namin, Lord, na i-provide niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa aming parents. Salamat sa mga anak. Salamat sa marriage. And these are things, Lord, na blessing. Help us na ma-appreciate namin ang mga areas na ito. Thanks also, Lord, na meron kaming church. Lord, meron kaming Liberty Bible Baptist Church as a family na inyo pong i-provide sa amin. Panginoon, it's my prayer na tulungan nyo kami na maging loyal kami sa aming local church. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging supportive kami sa aming local church. Tulungan nyo kami, Lord, na maging active po kami sa aming local church. Aming ipag-pray ang aming local church. Lord, function kami as part of this local church. Mag-invite kami ng mga tao. Not just, Lord, we need to do something, Panginoong Diyos. Invite people, pray for our church, promote our church. And that is one way, Panginoong Diyos, na na-appreciate namin aming simbahan. And also, Father, we thank you that, Lord, sa iyong local church, meron kayong gi-provide the men of God. Iba-iba man ang personality ng mga pastor, but, Lord, at the end of the day, ikaw po naglalagay, nagbibigay ng pastor sa iyong iglesia. Kaya help us, Lord, especially mga members of this church,
to appreciate their pastor, the labor, the hard work, Lord, ng lingkod ng Diyos. Lord, pagiging pastor is not a joke. It's not easy job. It is, Lord, a vocation. It's not a profession. But thank you, Lord God, for sustaining me. Thank you for the grace, Lord, your infinite grace, the gibigay, na Lord, na-sustain ko more than 20 years in this ministry. It's my prayer with my wife na patuloy mo pa kaming gamitin, Panginoon, na marami pa mga tao na masipard, Panginoon, sa gawain na ito. And tulungan niyo rin mga members, Panginoon, na maging supportive sa kanilang pastor, maging prayerful sa kanilang pastor, Panginoon. And lastly, Father, thank you for our great, great salvation, the free salvation that you have, Lord, done on the cross of Calvary. You died for us, you are buried, and on the third day you rose from the dead. Thank you for the gospel, which made us, Lord, na nasave po kami by believing it. So thank you, Father God, for whole day, a whole year na Panginoon, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Salamat po sa paggabay niyo sa amin. Salamat, Lord, sa patuloy niyo na pagbigay ng protection araw-araw sa aming mga estudyante sa kanilang pag-aaral, na sustain nila, Panginoon, ang another taon naman. And Lord, few days from now, 2025 na. It's my prayer na sana po maging faithful pa kami sa darating na taon. Maging active kami. Sikapin namin huwag kaming maging late. Sikapin namin huwag kami laging absent sa 2025. Napakasarap, Panginoon, na ma-improve namin ang aming sarili. Ano mang pagkukulang namin sa taong ito, dalangin ko, Lord, na sana po ma-improve namin, ma-develop namin in the coming year. Thank you, Lord. Wala na po kaming maisabi, Panginoon, but again, thank you po sa lahat na kabutihan niyo sa aming buhay. And today, Lord, here we are, before kami mag-alis, it's my prayer, Panginoon, na hindi kami mag-hesitate, pumunta sa altar, magpasalamat sa apat na area sa aming buhay. Sa husband namin, aming mahalin, aming pamilya, aming asawa, aming mga anak. Sa mga anak, ipakita nila, Lord, na i-appreciate din nila ang kanilang parents. Iparamdam nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang magulang. And Lord, sa lahat po sa amin, as you bow your head and close your eyes, mga kapatid, it's a blessing before matapos ang taong ito, makalapit tayo sa altar. It's a privilege, thank you tayo kay Lord today. Thank you for your job, thank you for your good health, thank Him, mga kapatid. Sa anumang bagay na na-enjoy mo ngayon, take note, it is because of the Lord. Can you come today in this altar and we can pray together? Mga kapatid, there is a blessing. We have a lot of reasons na maging thankful tayo. Sabi ng Bible, another day is a gift of life. And pagkagabi, pasalamat tayo, nairaos po natin ang buong araw. Why not come today and say, Lord, thank you po. Wala tayong dahilan na hindi mag-thank you kay Lord. Napaka-ungrateful natin kung di tayo marunong mag-thank you kay Lord. Grabe yung blessing. Buhay ka hanggang ngayon dahil po yan kay Lord. Tapos hindi tayo marunong mag-thank you. Kapatid, it's a privilege po makalapit tayo kay Lord. Amen. Dear God, once again,
Tanggapin niyo po, Lord, ang aming pag-thank you sa inyo. I know, Lord, na hindi po enough ang word na aming masabi sa inyo na nagpapasalamat kami. Lord, if we look back sa aming sarili, kung na-evaluate namin, we don't deserve, Lord, na matanggap namin ang mga bagay na ito, mga blessing na ito. Kasi minsan, Lord, may mga unfaithfulness kami. Pero salamat, Panginoon, napakabuti niyo po sa amin. Na hindi niyo kami gi-discriminate, hindi niyo kami gi-compare, hindi niyo kami Lord, gitanggihan. Every time kami, Lord, lalapit sa inyo, always welcome kami sa inyo, Lord. What a blessing. Salamat, Lord, na naging anak niyo po kami. Mula po sa pagiging anak ng Diablo, now a child of God. Lord, today, together with your people, dito sa altar, Panginoon, nagpapasalamat kami. Thank you, Lord, sa buong taon. Thank you sa material blessing. Thank you for the financial blessing. And most of all, thank you for the spiritual blessing. I pray for all the members. Lord, sana po, maramdaman pa nila lalo ang iyong kabutihan. Ma-realize namin, Lord, na napakabait niyo po sa amin. Ngayong umaga, sa aming pag-alis, tulungan niyo po kami na mabaon namin ang mga bagay na ito. Thank you for my blessing. Thank you for my church. Thank you for my pastor. Lord, nagilagay niyo po dito sa local church namin. And thank you, Lord, sa aming salvation na free na namin natanggap because of Jesus Christ. Bless us, O God, and balik niyo kami ngayong hapon sa last and final namin na service sa 2024. We love you, Lord. We thank you. In Jesus' name, I pray. Amen. And amen. Diyan ba tayo? Amen? O, di mag-worry mga nanay.